Shallow na low pressure area embedded ng intertropical convergence zone halos nasa loob na ng boundary ng Philippine Area of Responsibility. Nasaan sa mga susunod na araw o within 48-hour period, magbubunsod dyan ng violent rain showers sa ibang bahagi ng Mindanao. Southern Luzon at Northern Luzon patuloy pa rin naulanin dahil sa malawak na manipis na banggaan pa rin ng Northeast Monsoon at Eastern Lays. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin Analysis para sa araw ng Lunes, December 9, 2024. Ang oras nating voice may umaga ay alas 10:12 na umaga. Stationary na magiging maulap, overcast at may mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan pa rin ang iiral dito sa atin sa Metro Manila ng bahagi, lalo na sa may bandang Southern Luzon kung saan mayroong malawakang trough dahil sa scattering at salubungan pa rin ng Northeast Monsoon na numinipis at yung ating lumalakas na istalis. At makikita sa ating Doppler radar imagery ang mga water vapor nito na nagtatraverse dito sa may bandang Bicol region, papasok ng bahagi ng Calabarzon at dito sa Metro Manila na umaabot ang ilang parte ay magbubunsod dyan ng gloomy at mga possible pa rin na mga ilang light drizzle rain showers. Anytime po yan, maghapon ha. So magdala po tayo ng payog dahil despite na hindi naman matitindi ang mga pag-ulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon, ay maliban lamang sa area ng bandang Bicol region na nakakaranas ng ilang moderate and heavy rain showers, ay magdala po ng pananggalang kabilang na dito sa Metro Manila. At least 9 lightning strikes as of 10:12 a.m. ang nadedetect na aking lightning detection system, kabilang na silang bahagi ng kanluran ng Luzon, yan sa may bandang Bataan, at ilang bahagi ng Mimaropa area, pero madalas sa dagat naman ito. So ingat pa rin lalo na sa mga pumapalaot dyan. At dahil mataas pa rin ang alon, medyo ingat pa rin at kung maaari ay huwag masyadong pumalaot lalo na sa mga malilit at imang isda. Dahil hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin ang malalakas na gale warning at alon. Sa ating current conditions, overcast gloomy pa rin, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So expected sa buong Metro Manila at ilang karatig Luzon area. At halos stationary lamang since mga nakarang araw pa rin. Sa lowest temperature na tala na aking weather station kanina ng 5:10 a.m. nakapagtala kami ng lowest of 26.3 degrees Celsius. Kapon, pinakamataas na sa amin ang 31.5 degrees Celsius. Ang pinaka-highest air temperature namin sa Caloocan kahapon ito ng umaga at 10:19 a.m. Ibig sabihin lamang, wala tayong magiging komento sa ating heat index. Bagamat pasok pa rin sa danger level, at least nasa 40.4 degrees Celsius ang aming total heat index since kahapon. So, comfortable pa rin maituturing yan. Samantala sa PX Extremes in past 24 hours, ang Coron Palawan na nakapagtala ng mas mataas na temperatura, mabot ng 34.4 degrees Celsius, ang pinakamataas na temperatura. Sa Baguio City, bahagyang bumababa muli ang temperatura na nasa 16.6 degrees Celsius, ang lowest temperature sa bansa. Siyempre, disregard mo na yan si Atok Benguet, mga tik, mas mababa na yan. Sa Iloilo naman ng Dipolog City ay inulan sila ng grabing ulan, umabot ng 128 mm na total rainfall. So, dyan pa rin sa bandang Mindanao, makakaranas pa rin kayo talaga ng mga matitinding pag-ulan gaya kahapon. Dito sa amin sa Caloocan kahapon, drizzle light rains lamang na 0.3 mm lamang ang naitala sa amin. So, barang baliwala lamang yung light drizzle rains. Dahil nga po sa nagtatabas dito yung shear line, pero medyo nag-expand siya dahil manipis yung ating Northeast Monsoon na dumadaloy dito sa bandang Metro Manila. Except na lamang sa bandang extreme Northern Luzon. Mas lumalakas ngayon yung daloy ng Estelis, kaya yung water vapor mas tumataas yung accumulation sa bandang silangan. And then bubuhos muna yan sa bandang silangan, depende na lamang sa lawak ng coverage ng magiging buhos ng ulan nito hanggang sa umabot sa parteng Metro Manila. Kaya madalas light drizzle rains na lamang ang inaabot sa Metro Manila. Sa outside humidity, halos mataas ang concentration ng humidity, 79% po at walang pinagbago since last hour. Nanatiling moderate ang ating atmospheric pressure, 1,009 hectopascals, and steady to since last hour.
meaning ay mataas pa rin ang ating pagiging overcast at gloomy sa Metro Manila at ilang bahagi ng Karatig, Luzon. Sa ating high tide and low tide status, stationary lamang at pa-low tide pa lamang po tayo na may 1 hour and 8 minutes pa to minimum low. So, diretso agad natin kung hanggang ilang araw pa naaabutin yung taas ng alon nito. Kasi may mga mangingisda na nagtatanong sa akin, kailan daw ba kakalba ang alon, lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon, sa mga baybayin ng Cagayan at yan sa may kanluran ng Ilocos region. Well, kung titingnan po natin, delikado pa rin pumalaot ngayong araw hanggang dyan sa may bandang Bicol region at Eastern Visayas. Maabot sa 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon. So, medyo bad news talaga. Medyo hindi talaga pwede pumalaot muna dahil napakataas po ang alon, malakas. Yan nga po yung daloy ng Northeast Monsoon ay medyo malakas pa na nagpapaswell sa karagatan. Kasama pa rin ang bandang Kalintang Channels dyan sa baybayin ng Ilocos Norte hanggang La Union at umaabot na ang 1.25 meters ang taas ng alon hanggang dyan sa bahagi nga po ng West Portion Sampalawan. Kaya yung mga malilit natin mga isda, talagang delikado pa rin po talaga pumalaot ngayong araw. Kasi malakas talaga yung gale force winds o gale wind, dala ng Northeast Monsoon at yung Easterlies. Kung kailangan talagang pumalaot, maaari magsama na lang siguro kayo ng mga malalaking bangka at huwag tayong magsosolo para at least medyo may mga aalalay kapag kailangan talagang kumita kasi ilang araw na po matataas ang alon dyan, lalo na sa bahagi ng Luzon area. Hindi masyado sa may bandang Visayas at Mindanao. So, kung kailangan talaga pumalaot, magsama na lamang po tayo or siguro maramihan na lamang para at least kahit papaano may makaalalay po sa inyo kasi delikado talaga po Papaminsala po kung pipilitin natin na mangisda, lalo na't maliliit yung mga bangka natin na ganito ang sitwasyon at lagay ng ating karagatan na napakataas ang alon, umaabot ng 2.5 meters. Siyempre kahit 2.5 meters na alon yan, delikado pa rin yan, lalo na sa mga maliliit na bangka. Lalo na dyan sa may bandang Ilocos Norte, umaabot pa ng halos 4 meters to 6 meters ang taas. So, delikado talaga po ang pumalaot. So, hanggang kailan ba to? Well, kung sundan natin from December 10 onwards, mukhang sa loob pa ng 3 araw, magiging maalon at mataas pa rin talaga ang alon dyan sa area na yan. At bukas pa nga, aabot pa nga sa may bandang Eastern Mindanao, yung taas ng alon. Ngayon, medyo hindi pa, mga bukas pa po. So, within 48 hours, mataas talaga ang magiging alon at aabot pa nga sa Eastern Mindanao yung pagtaas ng alon. So, ibig sabihin hanggang bukas po yan. Delikado. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 16 AM at ngasang lulubog ito mamayang 5:27 PM. At ang ating first quarter na 55% illuminated na buwan ay mamayang tanghaling tapat pa po ito mag-moonrise, mga 12:29 PM pa po. At kinabukasan na ng madaling araw ng 12:47 AM naman ito lulubog. So wala pa, hindi pa mag-moonrise. Maya-maya pa, mga bandang 12:29 PM pa po ngayong tanghali pagkakaroon ng moonrise. So ibig sabihin mga bandang gabi, bago lumubog ang haring araw, makikita na po yung ang ating buwan na may 55% na illuminated. Sa ating local weather outlook naman, para ngayong Lunes at Martes, patuloy pa rin tayo makakaranas ng maulat na himpapawin at asahan pa rin ang mga maulan, lalo na ngayong halos maghapon dito sa Metro Manila, ilang Karatig, Luzon, lalo na sa may bandang South Luzon ha. So magdala po ng payong all the times, ganun din bukas po at 100% chance na uulanin at bukas naman ng Martes, 87 to 90% chance na ulanin. So magdala po tayo ng payong, medyo maulan po ang araw ngayon. Ayon sa lowest temperature expected, naglalaro 26 to 29 degrees Celsius and lowest temperature expected 25 to 26 degrees Celsius. Hanggang kailan ba abutin ni ganitong klase ng panahon natin? Well, magbasa natin yung short-term weather forecast na makikita nyo sa baba kung silipin ninyo ang website, mukhang hanggang this coming weekend po. Patuloy tayo makakaranas ng rain o overcast na lagay ng panahon. So, madalas magkakaroon tayo ng mga manghihinang pag-ulan, hanggang moderate, at mga minsan-minsan heavy rain showers, lalo na sa may banang silang parte ng Luzon. So, be ready po
sa mga kababayan natin, lalo sa may bandang Bicol Region at Northeast Luzon. So, diretso agad sa ating ginagamit na satellite imagery, makikita po ang bahagi ng Nodo Luzon na may mga ilang maulap na kukunin pa rin. So, most of Gumi ang umiiral sa extreme Nodo Luzon. Dahil despite na may northeast monsoon tayo na umiiral, medyo manipis ito at nag-i-scattered. At bahagyang mas lumakas po yung Easterlies kaya napakataas ng saturation ng water vapor ngayon sa may silangang bahagi ng ating bansa. Na magbubunsod po yan ng mga kalat-kalat na pagulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Mula sa bahagi ng bandang northern part ng Cagayan, magiging mostly cloudy po ang ating mga kaulapan dyan at asahan ng mga ilang light drizzle rain showers. Kitang-kita naman dito, kasama na ang buong Ilocos Norte, Mapa Ilocos Omanyan, at lalo na sa may bandang silangan ng Nodo Luzon, ng Cagayan, Tugigaraw, Isabela, pababa na yan ng bandang Quirino. Siyempre, mula Apayao naman, Abra, Kalinga, Mountain Province hanggang Ifugao at Benguet, hanggang Nueva Vizcaya, magiging gloomy rin tayo. Overcast din ang lagay ng panahon, so asahan ang mga ilang light drizzle rain showers. Kung pagbabasahin naman natin yung Himawari satellite kung alin ang areas na makakaranas ng mga heavy rain potential, kitang-kita po ang parte ng Bicol Region ang mas madalas na nakakaranas ngayon ng heavy rain showers. Ingat po sa mga pagbaha, pag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Pero yung entire ng Northern Luzon ay halos maulap lamang, overcast and gloomy tayo ngayon dyan. Kasama na ang Central Luzon, Zambales, yan, magiging kataptaman at maulap ang panahon. So expected pa rin ng mga ilang light to moderate showers anytime ngayong maghapon. Hanggang dyan sa bahagi na yan, pababa ng Bulacan, yan, Bulagapan hanggang Bulacan, papasok na yan ang bandang Metro Manila, may mga ilang light drizzle rains pa rin, water accumulation vapor ang nakikitaan. So kasabayang Metro Manila, yung bahagi ng Calabarzon area, makakaranas din tayo ng overcast, gloomy na panahon hanggang sa may bandang Laguna, sa may bandang Lucena, yung area na yan. So mga ilang kalat-kalat na mga light drizzle rain showers ang madalas nating mararanasan. Pero mula Lucena, papasok na yan ng bandang Atimunan, Quezon hanggang Camarines Norte, unti-unti na kayo nakakaranas dyan ng moderate to heavy rain to violent rain showers ang umiiral sa ilang bahagi ng Camarines Norte. Pababa na yan si Pocot, Naga, yan, ingat po sa mga pagbaha, Camarines Sur, yan, areas ng Camarines Sur mula sa Ruma, Cachitorena, Caramuan hanggang dyan sa may bandang Tigaon. Wala naman sa bahagi ng Iriga at palapit na ng bandang Legazpi, moderate to heavy rain showers din ang umiiral, ingat po sa mga pagbaha, pag naman saan magkaroon ng pagbuho ng lupa, so medyo monitor kay Mayon Volcano ha, baka mabigla si Mayon at pula sa bandang Sorsogon City hanggang sa dulo na ng Bulan hanggang Matnog. Nakakaranas kayo ng mga moderate na heavy rain showers ngayon at nakakaranas kayo ngayon kasalukuyan po kayong inuulan ng mga malalakas na pagulan. Kasama na ang bandang Catanduanes. Ingat po sa mga flash floods. At mula sa bahagi ng Mimaropa area, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pagulan, lalo na sa bahagi ng Oriental Mindoro at yan sa may banga ng katimugan ng San Jose ng Occidental Mindoro, mga ilang light to moderate ang umiiral ngayon. Kung gagamitin natin yung ABN para mas kita natin kung alin yung color yellow at mas orange na heavy rain showers. So kung titingnan natin dito sa may bandang Mindoro, mga light to moderate ang nakikitaan natin. So magdala na lamang ng payong just in case mga pabugso-bugso ng mga moderate and some heavy rain showers ang nararanasan ng mga taga-Occidental Mindoro. So biwari na lang mga folks, kabilang na ang Antique. Sa buong Palawan naman, mula sa bandang Coron, nakakaranas din kayo ng mas maulap na himpaporin at mga ilang kalat-kalat na mga ilang light to moderate and some heavy rain showers na hindi naman tumatagal. Pero pagdating sa bahagi ng Palawan, sa Puerto Princesa, lalo na dyan sa bahagi ng dulo ng Brooks Point at hanggang dyan na sa may bandang Balabac Island ay nakakaranas kayo ng hanggang violent rain showers kasama na ang Kalayaan Putut Islands. Ingat po dahil napakalakas po ng buhos ng ulan sa inyo ngayon dyan. At habang nagtatabas yung malawak na kaulapan nito, asahan ninyo ang mga high heavy rain to violent rain showers lalo na dito sa may bandang Brooks Point. Ingat na lamang sa mga pagbaha, kabilang na ang Puerto Princesa. Mula sa bahagi ng Southern Luzon na binanggit natin, kasama na ang Marinduque, Romblon hanggang Masbate, mga kalat-kalat din na mga ulan na may mga pagtulog at pagkilat ang iiran. Madalas mga light to moderate showers at mga ilang mga heavy rain showers, lalo na sa bahagi ng Romblon at Marinduque. Ingat po sa mga flash floods din. At mula sa bahagi ng Visayas sa Kanluran,
ay ang buong bahagi ng Panay Island at Negros Region makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na mga light drizzle to moderate cluster po ito. So magdala na lamang ng payong sa buong bahagi ng Panay Island at Negros Region. Mga ilang light to moderate showers naman makararamdaman ng mga taga Negros Oriental hanggang Dumaguete. Sa central naman ng Cebu, mga light to moderate din ang madalas na iiral, kasama na ang buong Bohol, Tagbilaran at Siquijor. Sa Eastern Visayas naman, mula sa bahagi nga po ng Leyte, yan, sa katimugan ng Southern Leyte, mula Maasin, pataas ng Baybay, makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers, kasama na ang Orbok Tacloban at papasok na ito ng bandang Samar Region. Mula kasako pa rin ng biliran ng Northern Leyte, papasok na ng Tacloban, papasok ng buong Eastern Samar, ay makakaranas kayo ng mga ilang moderate and some heavy rain showers, especially sa bahagi ng Catbalogan, Calbayog, at Northern Samar area, especially sa may bandang Allen at Victoria. Ingat po sa mga flash floods. At sa bahagi naman ng Borongan, Eastern Samar, pataas na yan ng Dolores hanggang dyan sa may bandang Atchete at Gamay, mga ilang light to moderate and some heavy rain showers din ang iiral sa inyo dyan. Magdala ng pananggalang sa ulan at ingat sa biglaang flash floods just in case. Maring hindi naman ito magtatagal at medyo kakalma uli ang inyong panahon na babalik sa pinaka-gloomy at moderate weather. So, at least medyo prepare pa rin kayo dahil patuloy pa rin na umiiral ng malakas na easterlies na nagkakaroon ng mataas na saturated concentration ng water vapor sa silangan baybayin ng ating bansa. So, anytime magkakaroon pa rin kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan, ha? At wala naman sa bahagi ng Mindanao mula sa bandang Dinagat Islands, sakop ng Surigao del Norte, maasahan din ninyo mga ilang light to moderate showers ng mga pag-ulan kasama na buong Agusan del Norte, Agusan del Sur, and the rest ng Surigao del Sur, pababa na yan ng Davao de Oro. Medyo mas katamtaman lang muna ang umiira sa liban ng Davao Region. Pero anytime, asahan ang mga ilang light drizzle rains at maulap na himpapuri. Sa bahagi ng Northern Mindanao, mula Misamis Oriental hanggang Iligan, papasok na yun ng bandang Lanao del Norte at dyan sa may bandang Zamboanga Peninsula, mula Misamis Occidental hanggang Dipolog, ay makakaranas kayo ng mga ilang light to moderate showers at mga mananganakang bugso ng buhos ng ulan. Magdala rin po ng payong dahil halos maghapon ganyan ang mga mararamdaman ninyo. Dahil embedded pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone despite na medyo humihina ang daloy ng ITCZ na. May mga susunod na wave na lamang na embedded ITCZ ang magpapaulan sa ibang bahagi ng Mindanao. Bagamat katamtaman ang magiging lagay ng bahagi ng Mindanao, especially dyan sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, ay makakaranas pa rin kayo ng mga ilang light to moderate, lalo na sa bahagi ng Zamboanga City at isla ng Basilan at Ulusulu. Ingat po sa mga flash floods just in case. Magdala na lamang ng payong at kasama na ang Zamboanga Sibugay at ilang areas ng Zamboanga del Sur. The rest naman ng Davao Region mula sa bahagi ng Davao Occidental hanggang Davao del Norte, bagamat katamtaman ang lagyan ng panahon, mga isolated din at scattered rain showers din ang iiral sa inyo dyan itong maghapon. Pero magiging mas maaraw ng bahagya ang iira sa bahagi ng Davao Region. Kasama na ilang bahagi ng South Cotabato, pataas na yan, ng Maguindanao del Norte, North Cotabato, hanggang dyan na sa boundary ng Lanao del Sur. Asahan pa rin mga isolated and scattered rain showers dahil nakataas pa rin ang forecast inyo dyan na umaabot ng 60% chance of rain showers. So medyo magdala pa rin, lalo na sa mga uuwi sa hapon sa gabi at kung may mga uuwi pa ng madaling araw o lalabas ng madaling araw, expected ang biglaang isolated and scattered rain showers. Typically, mga ilang light to moderate naman ito. Sa ngayon, ay medyo moderate muna ang medyo umiiral sa halos nalalabi ng Davao Region. Dito lang sa may bandang Malay-Balay, Bukidnon, pataas ng Northern Mindanao na mas makakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat ng mga light to moderate showers madalas. So, medyo importante ngayon magdala ng payong mga folks dahil medyo saturated ang halos buong areas ng ating bansa. Kasi medyo may low pressure area na dito sa may bandang sa bandang Kota Kinabalu. Yan, medyo may low pressure area na diyan. Nagkakaroon na ng low pressure area. Mataas na yung anomaly diyan, umaabot halos 40 to 60% na. So baka itaas yan as invest. Mukhang nasa loob ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So hopefully hindi yan itaas. Pero anytime maaring itaas yan as invest dahil bumaba na, halos nagwa 1,004 hectopascals na yung atmospheric pressure dyan sa may bandang dulo ng Palawan. So anytime maaring tumaas yan as shallow low pressure area o
mahinang parang monsoon depression lang ang maituturing. Siguro paglabas ng PAR natin sa may bandang Palawan sa Kanluran, tingnan natin kung bigla itong maging tropical depression. So very bari pa yung magiging trough dito. Madalas inuulan ngayon ang parte ng Vietnam at Thailand at ilang bahagi ng Indonesian Peninsula. Diretso agad tayo sa ating tropical cyclone assessment monitoring since wala naman tayo inaasahan na may mabubong bagyo within 4 days. Well, kaya na ating mga report mga nakarang araw. Puro embedded lamang ng intertropical convergence zone hanggang December 12 to December 13 ang iiral lamang, lalo na sa may bandang katimugan ng ating bansa. So binanggit na natin makailang beses ito, madalas kayo uulanin sa parte ng Mindanao dahil nga po sa embedded ng intertropical convergence zone hanggang sa mga susunod na araw o within 4 days. Sa Luzon naman, yung bumuo pa rin ng sea line natin hanggang sa mga susunod na araw ay magpapatuloy pa rin yan, magpapaulan, lalo na sa may bandang silangang bahagi ng Luzon at ilang parte ng Southern Luzon. So hindi rin ligtas ang Metro Manila at bandang Bicol region. So yun ang mga magiging weather system sa atin, laging tatlo, yung northeast monsoon, easterlies, at yung intertropical convergence zone within 4 days. Pero kung base natin sa computer models ng GMS, wala tayong nakikitaan na may mabubuo. Yung trough lamang, nag-traverse na po at binanggit na natin kanina sa satellite imagery. Kung babalikan natin yung satellite imagery, ayan na ito na yon. Yung convergence, mabilis lang mga pagkilos niya at nakapasok na ito ng ating boundary ng Philippine Area of Responsibility. At gaya natin sinasabi, ay kung maging shallow, low pressure area man yan, yung itaas ni Pag-asa, pero sa akin, shallow trough lamang yan na magtatabas nga po sa may bandang Eastern Mindanao na magbubunsod nga po ng mga pag-ulan. So, yung mga nagsasabi magiging bagyo yan, sa ngayon, hindi pa natin nakikita na magiging aktibong bagyo yan o aktibong low pressure area. Shallow trough lang siguro na nasa 1,006 hectopascals yung mababang atmospheric pressure niyan. So, malakas pa rin ang ulan ang dala niyan. Yun na lamang ang medyo pag-iingatan ng mga taga Davao Region o Eastern Mindanao area. Siyempre, tatawin yan ang buong bahagi ng Mindanao sa mga susunod na araw within 48 to 55-hour period habang lumalapit na itong kaulapan nito. Kasalukuyan na ngayon binabayo ng ulan ang Palau. Yan. Nakakaranas na ng matinding pag-ulan ng bandang Palau. Mararanasan na rin natin yan sa may bandang Mindanao within 48 to 55-hour period. So, medyo ihanda na lamang ninyo yung dalang ulan nito. Yung shallow trough na yan. So, maliit naman ang tsansa na nakikitaan natin na magiging aktibong bagyo yan. Base na rin sa mga computer models, ay mababa nga po yung confidence na magiging aktibong bagyo yan. So, wala po na tayong matatawag na kirubin na nagpapakalat na naman. At embedded lamang yan ng ITCC, so normally, magdadala talaga yan ng malakasang pag-ulan sa area ng Mindanao sa susunod na mga within 48 to 55-hour period ha. Wala naman sa SMWF, ganun din, trough din ang nagpapakita rito na magpapaulan sa bahagi ng Mindanao. So, be ready na lamang po. Extended yan hanggang December 12 to December 13. Sky natin walang latest na forecast. Yan. Kay Icon at GM, ganun din ang pinapakita. Shallow trough lang din at nagpapaulan sa bahagi ng Mindanao. So, madalas talaga uulanin ang bahagi ng Mindanao talaga this month bago matapos ang taon. So, at least merong bagong latest itong si ECMWF na at least makikitaan natin na embedded lamang na ATCC ang madalas nating makikitaan. Wala naman sa Global Spectral Model na ating ginagamit, courtesy ang Pag-asa at Japan Meteorological Agency na pinagsama. Makikita natin itong trough na ito na nakita natin sa satellite imagery kanina. Ito na yon. Halos nasa boundary na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, binabalik-balikan natin para malaman ng ating mga kababayan na totoo yung ating forecast ng isang araw. Ayan nagtabers na siya. Ito po yun, yung pinapakita ng Global Spectral Model. Ayun, So, ito na yung pinapakita na forecast. At pagtatabas nga po yan sa may bandang Mindanao na magbubugso po yan ng malakas na pag-ulan. Siyempre, dahil ITCC, embedded po yan. So, be prepared na lang mga folks. At wala sa pinaka-mean sea level pressure ay base na ating analysis ng isang araw, nasa 1,006 hectopascals ang aabutin yan, kaya magiging shallow trough po yan. O yung parang mahinang low pressure area na may tuturing. So, ganun po yun. Depende kung biglang bumaba yun sa 1,005 hectopascals o 1,004 hectopascals, maaaring itaas yan ni Pag-asa as mahinang low pressure area lamang. Pero yung dalang ulan kasi ang magiging concern natin pag lumapit sa may bandang Mindanao. So yun lamang ang magiging problema natin at tututukan ha mga folks.
Sa may bandang Luzon, normal o ordinary days lamang magpapaulan sa atin sa Luzon, lalo sa may bandang Silangan dahil pa rin sa umiiral na northeast monsoon at salubungan ng steadies na nabubuong shear line pa rin. So, yun po ang ating pinaka-analysis dyan. 3 weather systems pa rin ang iiral sa atin within 4 days. So, wala naman tayong namamataan na bagong possible na bagyo na mabubuo within 4 to 5 days. Mula sa ating West Pacific Basin, ayan yung pinaka-shallow trough. So, yung convergence niya ay nanatiling mababa at walang upward low alok. So, malakas lamang siguro yung hangin na dala niya, pero hindi siya nagkaroon ng upward low convection. So, mababa yung conference at tuloy-tuloy na yan, lalalapit niya sa may bandang Eastern Mindanao. Medyo prepare na lamang po tayo mga folks sa bahagi ng Davao Region dahil malaking ulan po ang dala niyan kahit papano. So, pumasok po yung ating naging forecast na yung ating forecast week. Ito maaring magiging supply na ito, yung forecast nito. At pumasok yung forecast na above average rainfall ang magiging dala niya. Pero at least yung forecast na may possibility na may mabubuong low pressure area o bagyo, at least hindi naman tayo sumablay sa analysis. Kasi sinusunod lang natin ang lumalabas sa forecast extension nga ng NOAA. So, nangyayari naman kahit papaano. So, kamusta naman natin yung space weather para sa kung meron tayong extension of forecast o solar flare na mararanasan this month o ngayong week na ito. Mula sa ating alert message ay merong pong geomagnetic activity index of 4 at medyo nakataas ang warning nito since 10:16 a.m. Bagamat normally, primarily forward na 65 degrees geomagnetic latitude. So, may mga ilang mahihinang wind latitudes pa rin o fluctuation sa mangyayari at may mga visual aurora pa rin sa Canada at Alaska. Mula sa ating forecast o KP index breakdown mula sa data feed courtesy of NOAA ay wala naman tayong mataas na anomaly. So, G minor lamang ang inaasahan natin o possible greater geomagnetic storms ang unexpected. Wala namang masyadong activity observation maging sa ating solar radiation. Medyo mataas lang ng bahagya ang radio blackout probability na R1 to R2 moderate pa rin dahil sa yung largest emission ng coronal mass ejection mula sa AR0906. Ayan hindi pala, nung itong December 8, rather. So, nagkamali akala ko sa AR0906. Yung oras pala yan in Universal Time Coordinates. So, ibig sabihin nito, yung arrival nito sa Earth probably within 3 days. Kaya mataas yung probability of radio blackout. Yung maaaring umabot sa R1 to R2 moderate. Well, kung sisilipin naman natin ay wala namang masyadong malakas na emission mula sa LASCO C3 at hindi naman nag-above yung normal speed ng ating solar wind. Hindi pa updated yung pinaka-sunspot natin, hindi natin makita kung ano yung nakatutok sa Earth sa ngayon. So, bisitahin nyo na lamang sa ibang website kung alin ang nakatutok. Pero base sa ating daily sunspot number ay hindi naman sobrang laki yung sunspot na ito. So, baka nagme-maintenance lamang yung data ng observatory nito kaya wala tayong data sa ngayon. Pero aktibo pa rin yan, magre-re-update din naman yan anytime. At mula sa ating nowcast KP Index forecast ay malinaw naman dito na wala namang masyadong anomaly within 2 to 3 days at possible hanggang unsettled ang nakikitaan natin dito. At mula pala noong 8, nagkaroon pala ng X2.2 na geomagnetic flare. So, medyo late nang na-update na to, hindi ito nag-notify sa akin. So, baka late na nung ma-update ito ng NOAA. Kasi hindi ito lumabas sa aking website Lumabas lang siya hanggang moderate. Pero hindi ko akalain na aabot siya ng X2.2 class. Ayan Noong December 8 pa po ito. Mga bandang alas 6, mga alas 4, alas 5, bandang ganyan, ang nag-maximum siya sa X2.2. So, meron pala tayong isang X-flare class for the month of December 2024 pala. So, siguro, i-update ko na lamang ito since ngayong araw, wala naman tayong latest na CME. So, nung nakarang araw lamang ito nagkaroon. Pero late detailed na nung lumabas. Kasi hindi ito nag-indicate sa ating website noong December 8.
So, malamang hinabol na lamang siguro ito ng NOAA. Well, kasi nagkakaroon kasi ng mga problema sa mga satellites. Pero at least, mag-update man sila, nalalaman at malalaman pa rin natin yan. Yun, mga bandang alas 5 ito or yan, mga bandang alas 5 o alas 6. Oras natin yan sa Pilipinas. So, nagkaroon ng mataas, ayan, nag-update ng 0. Pinakamataas, 21.8 watts per n squared. You know, yung kanyang X-ray flux, tumaas siya. Hindi natin napansin kasi nga kumbaga bigla ang update na lamang ito, hindi in real time. Bigla nilang in-adjust yung value kaya hindi lumabas sa ating website no isang araw. So at least konti lamang nagkaroon ng changes sa ating ghost photon flux. So normal naman, hindi naman umabot ng S1. So patuloy pa rin medyo tahimik ang ating geomagnetic field. Nagkakaroon lang namang ng bahagyang distortion sa ating magnetosphere, yung kanyang H parallel. Yan, yung kanyang H parallel medyo nadidistort ng bahagya. Pero kaya-kaya pa naman, base na rin sa graph na pinakita sa ating GOS magnetometer plot. Yan. So kaya mayroong mga warning na nakataas dito na maaring magkaroon pa rin tayo na ilang primarily forward na 65 degree latitude. Pataas pa rin ang ionospheric TEC range, yan, sa may bandang mid-Pacific. Medyo safe ng bahagya ang Pilipinas, except na lamang sa may bandang Indonesian Peninsula or mid-Pacific. Iiwasan niya ng mga nagna-navigate or mga eroplano, mga piloto. Iiwasan siguro yung area na yan. At since mostly ang traversing niyan dito sa may bandang norte, yan, hindi dito sa may bandang mid-Pacific. So at least medyo safe naman. At gaya ng ating report kanina, meron tayong expected na auroral visual dito sa may bandang Canada na binanggit natin kanina. Yan. So, nagmo-moderate po yung probability ng aurora niya. So, may mga minor na geomagnetic field na nag-arrive sa atin. At binanggit na natin yun ng mga nakarang araw, magkakaroon lang ng saglitang pagtaas ng ating radial velocity. So, yung plasma density, kung magbabase natin dito, maaaring umabot ito ng at least mga hanggang 480, yan, 480 kilometer a second. Kasi yung wave ng CME, ayan hindi naman totally direkta sa Earth, halos mintis. Kaya lang, nakakapekto pa rin ng bahagya yan sa ating geomagnetic field o sa ating magnetosphere. So, wala naman masyadong D-region absorption, medyo lihis naman ang tama, pero yung 40 o 80 meter band, mananatiling magiging mababa yan ngayong umaga at minsanan siguro sa gabi. So, yun lang mga pinaka-latest natin sa space weather status. Sa Ulat Indol naman, after ng magnitude 5.7 o magnitude 6 na na-record natin sa may bandang Kuril Islands, bandang Russia, yan, kahapon, ay wala naman tayong medyo malakas-lakas na pagyanig. Pero dito, kaninang 8:25 o 26 a.m., ay medyo at least magnitude 4.0 siguro ito. Saan ba yan? Kung titingnan natin sa short period mula kay PBOX, dito yan, sa may bandang Tawi-Tawi. Ayun, magnitude 4.4 po ito na may lalim na 25 km epicentral depth. So, napakalayo na naman halos nito. Halos boundary na ito ng Gorontalo. Sakop pa rin ng Sulawesi, Indonesia. Yan. Halos malapit sa boundary ng Sulawesi. Itong magnitude 4.4 na ito. Medyo malayo naman sa kalupaan ng Tawi-Tawi. Base na rin dito. So, yun lamang. At wala namang sumunod na malakas na pagyanig at kukunti pa lamang yung mga indicated minor earthquakes. So, diretso agad tayo sa ating total earthquakes o historical earthquake data. So, for the month of December 2024, medyo lagi talaga dahil napakadaming data. Yan, kasi pang 1 year ho kasi yan. So, kung titingnan natin yung month of December, nasa total of 271 earthquakes pa lamang po. 257 dito is magnitude 2.0 pataas. 12 pa lamang ang magnitude 4.0 at nanatiling dalawa yung ating magnitude 5.0. So, manatiling konti pa lamang yung total earthquakes natin since 9 days pa lang tayo ngayong month of December 2024. So, hopefully, wag nang masyadong dumami dahil magpapasko. Sana naman medyo kalmado muna ang ating mga tectonic plates. Pero babantayan pa rin natin dahil hindi natin inaasahan ng mga
bigla ang mga pagyanig pa rin ha. Hopefully, walang magkaroon ng malakas-lakas na pagyanig naman sana bago matapos ang taon. So, yun lamang ang pinaka-latest total earthquake natin po. Kunti pa lamang talaga at 271 total earthquakes. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Lunes, December 9, 2024. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, December 9, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website bukod sa aking Facebook page sa www.timoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga sa ating report since almost stationary lamang. Medyo tumas lamang yung overcast at gloomy ng ating bansa. At visit naman sa ating website sa gustong malaman ng pinaka-real-time at dynamic events mula sa aparato sa Caloocan City, dito sa West Gays Park, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.